Nakakanerbiyos na talaga, grabe. Isa ka rin ba sa mga nawalan ng laman sa GCash? Pwes, i-safeguard mo na ang inyong GCash accounts nyo and i-update nyo na yung PIN, i-update nyo na lahat yung mga security features para hindi ikaw ang next na biktima ng mga hackers o kaya ng mga scammers din. Kalunos-lunos yung nangyari sa GCash account ni Pokwang. Kasi nga naman, hindi biro ang mawalan ng 85,000 pesos. Kaya sa dismaya niya, nag-vlog siya na in-express niya yung kanyang disappointment, yung kanyang takot, syempre kasi na-breach yung kanyang security sa kanyang GCash account, and ang sabi pa niya is pati ba naman sa GCash may isahan din siya pagdating sa kanyang pag-secure ng kanyang financial resources. So, nagkaroon kasi ng suspicious transaction na nagkaroon ng unauthorized transaction sa kanyang withdrawals. So, wala naman daw siya na natanggap na OTP. Tapos, wala naman daw siyang natanggap na any notification via email o kaya text dun sa OTP. Kaya nagulat na lang siya nung nakita niya sa mga transaction history niya na may nag-withdraw ng kanyang pera. So, ibig sabihin, may ibang tao na nangialam sa kanyang GCash account at nilimas ang kanyang mga laman. Kaya syempre naman kinabahan ako, no? Kaya i-check natin ngayon yung laman ng GCash ko, baka nagkaroon din ng unauthorized transaction. So, check na natin. Check natin yung GCash and then log out. Pero syempre magla-login tayo using our face. Na-recognize na yung face ko, and then sa akin naman hindi naman siya nagbawas. So yan yung available balance. Siguro yung hacker nakita niya na 1K yung laman ng GCash ko, kaya siguro naawa siya na hindi na lang galawin. So, paano naman kapag yung mga iba na mayroong 6K, 10K, so syempre ang hirap nun, no? So, buti na lang hindi ako naglalagay talaga ng pera ko na malaki dito sa GCash, or else masisimot talaga. Ay, salamat. Hindi nagalaw or hindi ako nagkaroon ng unauthorized transaction, unauthorized or suspicious withdrawal sa aking GCash. Hindi naman kasi talaga ako nag-i-imbak ng malaking pera sa GCash eh. So, hindi ko siya pinapatagal. Kaya lang kasi, nakaka-disappoint yung ganitong mga klaseng tao na naiinggit, tsaka alam mo yung level of jealousy na they want to be happy at the expense of others. So, pinapangkain nila yung galing sa pang-i-scam nila. So, grabe, no? Naniniwala talaga ako sa karma, and Diyos na lang ang bahala sa kanila. Para sa akin, hindi ko talaga nilalagyan ng malalaking amount yung GCash ko, except kapag may babayaran lang. Hindi ko siya pinapatagal sa GCash kasi ang hirap na, no? Katulad ng nangyari kay Pokwang. So, grabe, 85K. So, siguro malaki yung lagi niyang iniimbak doon sa GCash niya, kaya biglang nawala. May mga friends din naman ako na may GCash, pero hindi nila nilalagyan or hindi nila pinapatagal yung ganong kalaking mga pera kasi nga baka there is a tendency na magkaroon ng security breach at magkakaroon ng unauthorized transaction. So, ingat na lang tayo, spend our money wisely or secure our money wisely kasi ang hirap mawalan ng hard-earned money mo. Sa totoo lang, hindi lang naman si Pokwang ang nawalan eh. Marami ng users. Nagkataon lang na si Pokwang yung isa sa mga latest victim na mga panghahack, unauthorized access, unauthorized withdrawal. Kaya naging maingay na naman ang GCash. Pero may isa akong kakilala din na nagkaroon ng aberya sa kanyang GCash. So, syempre mainit na yung ulo niya, no? And ako naman, nagkaroon ng aberya pero tinawagan ko yung dapat kong tawagan pero na-solve naman yung sa akin. And nakakalungkot lang kasi ilang beses ng ganito yung mga nangyayari sa mga online app. So, ingat-ingatan nyo yung mga online application na profile nyo kasi sa panahon ngayon, tumatalino na talaga yung mga cyber criminals. Okay, so thank you guys for watching. I-check nyo na yung GCash nyo. Baka isa din kayo sa mga nabiktima. Okay, so that's it guys. Follow nyo na lang ako sa Instagram account and then sa YTFP TikTok. So that's it guys. Thank you and have a nice day.